Gusto ko sana magkwento ulit tungkol sa pagkayanggaw ni Tita Ana ko. Kung natatandaan nyo pa, nabanggit ko na siya sa ikalawang kwento ko kung saan sinulakay ng balbal ang burol ni Lolo. Nangyari ito taong 2013, 4 years after mangyari ang pagsalakay ng balbal sa burol ni Lolo. Third year high school ako nito o grade 9 ngayon. Ayon sa kwento ni Tita Rosa na masukang kasambahay daw si Tita Ana sa isang bayan sa Antique dahil kailangan nila ng pera para panggasto sa panggagamot ng nanay nila na si Lola Clarita. Nung una ay maayos naman daw si Tita Ana sa bahay ng amo niya. Mag-asawa daw ang amo niya at walang mga anak to. Dahil sa katandaan, kaya kailangan nila ng kasambahay para sa paglilinis. Ang pinagbawal lang kay Tita Ana noon ay ang pakialaman ng kusina nila. Ayaw na ayaw ng amo niyang babae na tawag na lang nating Rusing na pinakikialaman ng kusina nito. Papasok si Tita Ana ng 6 AM at umuwi naman siya ng alas 3 ng hapon. Kabilin-bilinan din daw kasi ng amo niya na bawal gabihin o abutin ng gabi siya sa bahay nila. Ayon pa sa kwento ni Tita Ana kay Tita Rosa, hindi raw niya nakikita ang amo niya sa umaga o kahit sa hapon. Ang kapatid lang daw ng amo niyang si Rusing na si Angelina ang lagi niyang nakakausap kapag nagme-merienda siya. Tapos ang merienda niya ay binibili niya pa sa labas. Isang araw daw ay nag-day off si Tita Ana kaya nakapagkwentuhan sila ni Tita Rosa. Kinumusta nito ang tungkol sa trabaho niya. Nakikita daw ni Tita Rosa na nangangayayat na si Tita Ana. Ana, napapansin ko lang, bakit ka namamayat? Mabigat ba ang trabaho mo doon? Hindi naman ate, sadyang hindi lang ako nakakatulog na maayos sa mga nakalipas na gabi. Para bang may nakatitig sa akin kapag ipinipikit ko yung mga mata ko. O baka pinapagod mo lang yung sarili mo doon. Nakakain ka ba ng maayos doon, Ana? Siyempre naman ate, kumakain akong mabuti. Saka naglilinis lang naman ako ng bahay doon. Hindi naman ako nagluluto. Ang ipinagtataka ko nga lang, ayaw nila akong papasukin sa kwarto nilang mag-asawa para linisin yon. Kahit nga ang kusina nila, ayaw nilang ipagalaw sa akin eh. Parang may tinatago ang mag-asawa na ayaw nilang malaman ko. Meron man o wala, sundin mo na lang yung bili nila. Pabor nga yan sa'yo dahil stay out ka. Mag-iingat ka lang palagi ha? Naiintindihan mo ba? Opo ate. Pagkatapos sila mag-usap, ay nagkanya-kanya na raw sila ng gawaing bahay. Ang hindi alam ng mga tita at tito ko ay may nararamdaman na pala noon si Tita Ana. Ayaw niya lang sabihin dahil sa takot na baka magpanik yung mga ate at kuya niya. Hanggang sa nagkasakit na nga si Tita Ana. Namayat siya, lumobo ang tiyan at ayaw niya nang maligo. Nangihina rin siya tuwing umaga tapos lumalakas naman pag sumasapit ang gabi. Dinala nila si Tita sa ospital at ang sabi ng doktor ay nalipasan lang daw ng gutom kaya naging malnourished daw si Tita Ana. Ang paglobo naman daw ng tiyan niya ay dahil daw sa ulcer. Namamagana raw kasi ang bituka nito. Pero kahit ganito ang kalagayan ni Tita Ana ay mukhang maayos